Salamat mi kanimo Ginoo tungod ning dako kay pribilehiyo sad nga kami makapangalagad kanimo. Lord, ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang tag-iya sa mga panalangin nga among naangkon. Ikaw Lord ang hatag ka na mong kusog. And Lord, tabangi kami nga amo gyud ning makita Lord nga pribilehiyo nga kami makapangalagad kanimo. Help us Lord not to focus on our weaknesses, not to look on our among mga limitations, even our needs, because sometimes mo ang mahimong babuag nga makita na lang namo ang pagpangalagad nga burden. But Ginoong Dios, salamat sa mensahe sa kanta. Salamat Lord sa mga katawhan nimo kana karon. Ginoong Dios, we ask you to speak to us Lord, gamitay mong pulong. Gamita ko imong ubos nga lagad. Ay Ginoong Dios, nga kami og kapasaylohan karong buntag sa mga kasalanan imo akong takos, imo kaming takos. Amudawa sa imong pulong. And Lord, ikaw ang mahimaya sa among tunga. Kanita na ang giampo, gitugyan kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. This short testimony nga gibuhian ni Thomas, mga kaigsunan, bawo naman to sa context ani, is very wonderful and powerful testimony. Pagka hikap niya sa samad sa Ginoo, sa hasta sa kilid sa Ginoo, katong the very tawag nga katong agian sa lansang, the very spot nga gituslok sa naigo sa bangkaw sa sundalo, iyang nahikap. And then in that very moment, the Bible says, mga kaigsunan, sama sa last praise sa verse 27, ingon si Kristo, and be not faithless but believing. Muna nga naka-come up sa ani nga testimony, my Lord and my God. My question for us this morning is, when was the last time nga nakahimo ta ani nga sama nga declaration? My Lord and my God. Mubo ra ni siya, but bugat kay ni siya nga verse because it also supports the very doctrine nga atong gituhuan, the deity of Jesus Christ. Nga si Jesus Christ, Ginoo. Okay? Na mga grupo nga ang Word of God, ilang i-twist para matakdo sa ilang doktrina. But mga kaigsunan, sa Biblia, klaro na kay na ang mga doktrina diha, we need to conform to the Bible. Dili kay ang Bible may atong usbon para mauyon sa atong gusto. The deity of Jesus Christ, ay mga tao nga mutuo sila nga si Kristo nabanhaw gikas kamatayon, but they will refuse to believe nga si Kristo Ginoo. Ba day tao nga nabanhaw sa kamatayon niya dili Ginoo? Mutuo sila nga si Kristo prophet lang. But they deny his deity. Kini nga question is a two-way question. Mga kaysa una, kanang wingon ta ba nga my Lord and my God, it is a declaration, kung atong makita dire sa atong gibasa, nakasulti si Thomas ani because he was ashamed of his unbelief. Atong makita even though ato ni siyang tawgon og Thomas a doubter, but during this his encounter with the Lord Jesus Christ, wala girebuke sa Ginoo ang iyang doubt, girebuke sa Ginoo ang iyang unbelief. Kaya unbelief is a moral problem. Ang doubt is more on a intellectual problem. Dili ita mo tuo kaya itong nahuna, daghang itong mga questions ba? Dili man musod. Muna maingon ta, tinuod ba kani or dili? But the unbelief, mga kaigsunan, is more on a moral problem because we choose to not believe. Muna itong nakita diri sa verse number 19, 20, di ba, giingnan siya sa mga disciples nga, nakita na mo si Jesus Christ. Kaya wa man siya ni, absent mo siya ni. Muna problema ba sa ang Kristohano absinos, daghan kayo tagmamiss nga panalangin sa Ginoo. Okay? So, moto nga pagka-encounter niya sa Ginoo, it is the, ikasunod na nga Domingo, sa verse number, 8, gimension man na diha nga, in verse number 26, and after 8 days again. Okay? Pagsunod ng Domingo. So,
wala pa ang Domingo, mo to na nakakuan siya sa mga fellowship sa ubang mga disciples, o giingnan siya nga, nakita na mo si Kristo, wala man ka, asa magagikan. O ingon siya nga, kung unless dili na ko makitaan, dili, kanibitang mindset ba nga, kung di ko makita, dili ko mutuo. Because of that, si Kristo mismo nag-prove. Okay? This is a declaration of gitawag mga kaisunod nga kanabitang wrong response. Okay? Wrong response. Duham ni wrong and right response. And sa diha nga, na-prove niya nga tinuod gyud si Kristo na buhi, nahikap naman niya. Ni resulta na og right response, my Lord and my God. He cried out tungod kay sa iyang kauwaw, tungod sa iyang nakita niya ang iyang pagka sinner nga anong ako man ako man question ang pagka-banhaw sa Ginoo. Sa wala pa Ginoo gilansang, nagsige na maghisgot ang Ginoo nga maabot na gid ang time nga mobiya ko ninyo. But worry not kay mobalik ra ko. Okay, daghan na kay mga nagpaila nga Ginoo sila pero pila nakatuig nila bay wa gyapon sila nabanhaw. Mga kaigsunan. Because they are not like Jesus Christ nga buhi nga Dios. Kana mga kaigsunan sa atong kinabuhi sa diha nga i-prove sa Ginoo nga gamhanan siya, i-prove sa Ginoo nga siya ang Dios nga mutubag sa itong pag-ampo, mungkinta, Lord, gamhanan giday ka. And usahay uwaw na kay ni sa diyang mo kahisgot taan nga klase nga declaration ba mauwaw na ta ba? Kay gipamukha sa Ginoo sa tuwa nga nganong hantod karon wala dili pa magyapon ka mutuon ako nga dugay na ko naglihok sa imong kinabuhi. Okay? Muna ato ang weakness mga igsoon because ato we confidently say nga believer ko. Sumusunod ko ni Kristo, Kristohanon ko, but the irony is that mawa atong pagka-believer. Ano man? Because of unbelief. Okay? Na yung mga tao bitaw nga para nila luwas sila, para nila mga believer sila, pero labi na sa mga idolaters, di ba? Sa ilahang pagtawag sa mga santos, sa ilang pagtawag sa mga Diyos, grabe ilang pagtuo. Claiming mo gini ang hinungdan nga nakapasar ko sa exam, napanalanginan ko. Kung makaingon daw sa hayba nga unta inaana ang pagtuo sa tinuod nga Kristohanon. Nga diin kadlawon pa daan wala na nagkot na. Nagluhod na mga kaigsunan. And daghang gyapon karon nga mga tao nga bisag daghan na kayo nagwali sa puso sa Ginoo, naaghang gyapon kayo ang na-still nabutahan gyapon sa pagka-idolaters. Ito makita nga we fail to act or to live by faith. We fail to believe in God. Muna nga sampai ang pagka-believers na to, ang pagka-Kristohanon na to, murag kutob na lang sa pangan. Kaya naman wala makita sa itong kinabuhi, dili ma-apply sa itong kinabuhi. Si Thomas mga kaigsunan, ang iyahang ngan nga Thomas, Aramaic man na, iyahang another name is Didymos, Greek, which means twin. Okay? Kambal o kaluha ba? Pero what ang kahibaw kasi kaluha ni Thomas? And sometimes, kanang kaluha ba, nga pasabot siyangan, maybe kita na. Kay pareho tang Thomas usahay, puno ta sa unbelief. Wala, ang title sa itong mensahe karong buntag, My Lord and My God. Every time ma-prove, every time nga kanabitang ma-rebuke ta sa Ginoo, pinaagi sa answers prayer, pinaagi siyang miracle, pinaagi siyang powerful hand, makaingon ta, My Lord and My God. Ako dili ko exempted ani kay every time nga kanang padung na anniversary anniversary po sa extension, dili gud malikayan nga mugawas gyud ning unbelief mga kaigsunan. Nga diin makaingon ko nga kay kung imong itandi ang dako nga need nya ang imong present nga provision karon, kaingon jud ka kaya ba kani? But every anniversary i-prove gyud sa Ginoo nga kaya lagi na kay ako man imong giampuan.
ako maning buluhaton, ako maning ministry. So over again, ma-prove na po sa Ginoo nako nga makaingon na po ko nganong magduduha jud ko sa Ginoo, nganong mag-unbelief man yun ko. So muna nga every time makaingon ta ni my Lord and my God, na nay sagol ka uwaw ba? No? Kaya the back of our mind, ingon ta ako biya tong kuan, dili biya 100% akong pagtuo niya, gihatag ipon sa Ginoo. Mga kaigsunan, number 1, unbelief hinders us from receiving God's promises. Look at verse number 29. Okay, ingon sa Bible, gikan ni Kristo, Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Kung sa'y sumpay ni Kristo, blessed are they that have not seen, and yet have believed. Kalmara kayo nga, kuan ba? Declaration sa Ginoo, kalmara kayo nga pulong sa Ginoo, pero sakit-sakit ni. Kung ikaw si Thomas, kaya ingon si Kristo, bulahan tong mga wa nakita, but they believe. Mga kaigsunan, ang mga disciples in nga time, yes, nakita sila sa Ginoo, kuyog nila ang Ginoo, but it's not necessary nga kaning gitawag nga makit-an pa nato ang Ginoo para ma-experience ato iyang gahom. It's not necessary nga mahikap pa nato ang Ginoo para in order to experience, to receive His blessing. Kaya naman, ingon na sa Bible daan nga bulahan tong mga wa nakita, but they believe. Okay? So, ato makita, even sa mga disciples kaniadto, they were saved not by seeing Christ, but by believing Christ. Kung karon magsulwining ta, di magyud ta magsulwining ta ato mag-i-lead ang tao nga tuo si Kristo. Dawata si Kristo. Ay mga tao nga mukuan gyud sila nga dapat naa gyud tay kuano, dapat naa gyud tay makita. Amo nang uban magkuan sila imahe. Naa gyud sila images. Kay dili gyud kuno enough nga mutuo ra ta. Dapat gyud kuno naa kay kuan ba? Picture. Na idolatry gyud. Mo na nga ato makita sa mga example sa Bible in Matthew chapter 20 verses 29 to 34. Unbelief hinders us from receiving God's promises. Usahay mag-wonder pa ta, anong Lord, wa man ko ka-experience sa imong panalangin, wa man ko kadawat sa imong atubag, but dara ang problema, unbelief. Nadiri ang kuan, ang issue ba? In Matthew 20 verses 29, the Bible says, and as they departed from Jericho, a great multitude followed him. And behold, two blind men sitting by the wayside, when they heard that Jesus passed by, Lord, thou son of David. So, even though buta sila, makita natin rin naa sila yung knowledge kung kinsa si Kristo. Kadungog na ni sila ba? Daghan ng mga testimony, daghan ng mga pangitabo nga diin ang ngalan ni Kristo na bayaw gyud na circulate gyud ang pangan. Kung taingon sila, kaila sila sa linis si Kristo, thou son of David. And the multitude rebuked them because they should hold their peace, but they cried the more, saying, have mercy on us, O Lord, thou son of David. And Jesus stood still and called them, and said, what will ye that I should do unto you? They say unto him, Lord, that our eyes may be open. Wa mo sila kakita unsay ginawa ni Kristo. But ang ilang pagtuo mo ay nagtukmod nilang Ginoo, anak ni David, ayuha mi. The Bible says, mga kaigsunan, they said to him, Lord, that our eyes may be open. So Jesus had compassion on them and touched their eyes. And immediately their eyes received sight and they followed him. Buta, physically. But ang ilahang pagtuo sa Ginoo, hugot ang ilang pagtuo sa usahay, kita nga naatay kuan, kanibitang wala tay gitawag nga di ta disable ba? Dili ta sama ani nga mga buta man gini sila. Pero ato ang pagtuo disable. Amen? Wala tay defect sa lawas, but ato ang pagtuo na diha, mga kaigsunan, buta ato ang pagtuo. Ano makita dire nga because of their faith, ilahang nakuha ang attention sa Ginoo. Muna ikuha nga to, mga kaigsunan. Muna nga mag-wonder ta ba? Lord, ganong layo bang kanako?
Tungod sa unbelief. Ang Ginoo andam na mububos panalangin, andam na muhatag sa blessing. Pero tungod sa atong unbelief, nababaga na. God promised us that He will never leave us. God promised already ihatang providan, mga kaigsunan. Ano makita sa Old Testament, ang Ginoo nag-promise sa mga Israelites og yuta nga ilang kapuy-an. But because of their unbelief, mao ni ang nagpalayo nila, mao ni nagbabag nila nga maklaim nila ang yuta. Hanto nadugay sila for 40 years. Ato ablihan Hebrews 3. Imagine ka mga kaigsunan, doon na kayo, sayo na lang kayo ang in order to claim this promise, mutuo na gid sila. But because of unbelief, naabtan pag 40 katuig. In verse 16, Hebrews 3, verse 16, the Bible said, For some, when they had heard, did provoke, howbeit, not all that came out of Egypt by Moses. So sila naman itong Joshua, no? But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not? So we see that they could not enter in because of unbelief. 40 katuig, uban nga matay na mga kaigsunan. Uban, wa nagitugo sa Ginoo nga maka-reach sila ani, nga promise lang because of unbelief. Makita na to nga, it is a long time. 40 years is a long time, mga kaigsunan, nga wala nila na-experience ang panalangin sa Ginoo. It is a long time nga wa nila ma-enjoy ang God's blessing. Unya, basta manginani ra ba, musulod ang mga pagmahay. Anong wa man jud ko nituo na lang dayon? Anong ako pa man gi-question ang saad sa Ginoo? Kana bitong naay tay mga pagmahay nga 1 year ago, 2 years ago, sakit na sa kasing-kasing. Kani pa ka 40 ka tuig. And kani mga tawhana ra ba dili ra ba sa ignorante sa pulong sa Ginoo kay si Moses sige magsulti nila. Sige sulti nila. Ang they fail to apply. Unsay mga nadungog nila. They fail to believe in God. Mga kaigsunan, ato makita nga nahinder ang panalangin sa Ginoo. Di na tutugutan nga maabot na sa itong kinabuhi. Okay? Kung naingon si Thomas diri, my Lord and my God. My Lord means iyang gi-acknowledge nga, Lord, ikaw akong agalon. Ikaw ang tag-iya sa kong kinabuhi. And my God, iyang gi-acknowledge nga, Lord, Diyos jud ka. Buhi nga Diyos. Powerful, omnipotent, omnipresent, omniscient God. Nga uban nga ilang pagtuo sa Ginoo dili siya omnipresent. Kuwang na mga kaigsunan, kung ang Ginoo kuno nas Pilipinas, it is impossible for God nga moabot siya sa US. Dapat usa ra gyud or duha ra gyud ka place ang pwede niya. So dili na mo ang Diyos sa Biblia. Unbelief hinders us from receiving God's promises. Ikaduha, unbelief hinders the work of God. Daghan kayong mga buluhaton sa Ginoo nga dili mohimong victorious. Daghan kayo ang mga buluhaton sa Ginoo nga bitaw dili makalihok, dili tungod niya, but tungod sa mga katawhan sa Ginoo. Because God will not work through our prayers through us kung naatay unbelief. Ato makita ang example diri sa Matthew 13. Number 2, unbelief hinders the work of God. Matthew 13:58. Yun sa Biblia. Matthew 13:58. The Bible says, and he did not many mighty works there because of their unbelief. Okay? Ang mga kababayan ni Kristo dito sa Nazareth, imong makita, doon sila sa luwag ba? Pero wa sila naka-experience o mga mighty miracles, mighty works because sa ilang kasing-kasing, anak raman panday. Ato maning silingan. Kung tingin si Jesus Christ, a prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. Mo to Jesus Christ,
He moved from one place to another because nakita niya sa iyahang birthplace, walay pagtuo ang mga tao. Kaya makita lang sa tao, masulti lang sa mga tao, anak ni sa atong silingan nga si Joseph, mga kaigsunan sa itong kinabuhi, inaanak siya, no? Nakita na nato ang buluhaton sa Ginoo, nakita na nato ang mga lihok sa Ginoo, but still, we choose to not believe Him. Kanya atong umaabot nga anniversary, bisan pa og unsa ka kanindot sa ato ang mga gitawag nga sanina, unsa kanindot sa atong sound system, unsa kanindot sa tanang preparation nato, pero kung wala tay pagtuo ani nga ginumohatag kadaugan, wa gid. Wala tay pagtuo nga ginumo provide sa atong needs. Wala tay pagtuo nga ginumo tagbo sa atong commitments. He will not work through it. Una sa ato ang pag-prepare sa anniversary, di lagi mag-prepare tag kanta, prepare tag sulubon, prepare tag mga sa venue, atong kasing-kasing preparahon na to. Nga atong i-rebuke any forms of unbelief, mga kaigsunan. In John 21, sumpay sa atong text ganiya, sa another chapter, na to ilang encounter ni Thomas, a disciple of Jesus Christ. In verse number 1, after these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And on this wise showed he himself. There were together Simon Peter and Thomas, as called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples. Simon Peter said unto them, I go a-fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and at night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it, for the multitude of fishes. Okay? Mga kaigsunan, kung kaning ang ilang pag-obey ni Kristo, okay, of course, sa taud-taod na sila dito sa dagat, huwag sila kuha. But the moment that they obeyed God's word, pag tak-tak nila sa pukot, mga kaigsunan, grabe nagkadaghan sa isda. Ang panalangin, ang miracle sa ito, naa na siya. Ang kuwang na nato, ang pagtuma na lang nato, pag-obey sa iyang pulong. Ang pagsunod nato, mga kaigsunan. Look at verse number 8. And the other disciples came in a little ship. So na ay ni-rescue, for they were not far from the land, but as it were 200 cubits, dragging the nets with fishes. Grabing ko, no? Daghana, kuha nila, mga kaigsunan. Okay? Una, mga kaigsunan, very ironic nga, sa atong pagbuhat sa bulhaton sa Ginoo, sa atong pagbuhat sa ministry sa Ginoo, kita nga mga magbubuhat, napuno ta sa unbelief, napuno ta sa mga pagduha-duha, napuno ta sa pagduda, mga kaigsunan. Mga believers, mag-aatay, amen? O muna usahay, nga, ang atuang pagka-believers, kutob na lasngan, dili na makita sa kinabuhi. Mark 9:24. Atong ablihan itong mga Bible. There are a lot of reference this morning. Mark 9:24. The Bible says, And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help thou mine unbelief. Mga kaigsunan, labi na kung makita na to ang kadako sa problema, ang kabugat sa atong giatubang, ang unbelief mo'y mag-una dayon ba? But this man, this father, kuan siya, repent siya, confess siya sa Ginoo, Lord, tabangi ko, Lord. Help thou mine unbelief. Muna ingon sa Bible, sa verse number 25, when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I shall enter no more into him. Mga kaigsunan, ato makita diha, it made a lot of difference. Naayo ang iyang anak. Okay?
Another verse, Mark 15, verse 14. Mark 15, verse 14. No, I think. Okay, no, hindi na mauna. Nakuha ni. Diyan na lang ta. Mark 9 na lang ta. So, ato makita nga, balik sa text na to, mga kaigsunan. Naaragid na to, mga Kristohanon, ang tubag ba? Nga diin, mahimo nga, nakasalalay na to ba? Instrumento man tayo gihapon, mga kaigsunan. Nga din, ang buluhaton sa Ginoo mulambo siya. Ang buluhaton sa Ginoo magpadayon, mahimong madinaugon, ano man, kung ang Kristohanon puno sa pagtuo, puno sa obedience, ang buluhaton sa Ginoo magpadayon yun. Naagi panalangin, naagi mga miracles upon miracles nga ma-experience ato. Okay? So, ingon sa Bible dire, si Jesus Christ, verse 29, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed, blessed are they that have not seen, and yet have believed. Ingon sa verse 30, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ. Kaning verse po, usan ni sa atoang mga gisaligan sa atoang kuan, atong gituhuan nga si Kristo manuluwas. The word Christ is Messiah, the Son of God. Now, some will think nga, contradiction, mga pastor, maingon sa verse 29 nga Ginoo, ang Ginoo niya, maingon na po sa Ginoo si Jesus niya, sa 39 na po, anak lang siya sa Ginoo. Di mo sila comprehend na, okay? Ang ilang gusto, si Kristo, ipaubos man nila. The Bible say, and that believing, he might have life through his name. Putante kayo mga kaisunan. Now, para masulbad ni, let us deal with unbelief. Number one, examine the reasons. Anong naamantay unbelief? Let us examine the reasons this morning. Atong ikuhan sa Ginoo, Lord, kung na ako'y mga babag sa imong paglihok sa kong kinabuhi. Many times, ang reason sa unbelief na to, kaning kwarta, kawadun. But, giprove naman sa Bible, nga ang kawadun, dili babag sa panalangin, dili babag sa paluyo sa bulhaton, pag-obey sa Ginoo. Giprove naman sa 2 Corinthians, sa Macedonian believers, mga kaigsunan. Ikaduha, recognize the vital importance of believing in God and His Word. Ato lang ning ikuan ba, i-take for granted ba? Nga, nakasimba naman ko. Naka-appeal na ako sa fellowship, but kaning pagtuo sa Ginoo, pagtuo sa iyang pulong, importante, vital importance. Okay? Sometimes when we read God's Word, murarag mo labay ba? Ano ba? O ato sa luyo, pero dapat kinahanglan din siya nga, ato ay yung tanaw ng iyang mga pulong ba, Lord? Mao din yung gisulti, Lord. Kaning gibuhat ni mo sa mga disciples, kaning imong gipakita sa mga tamas, ay no, Lord, imo sa ning buhaton sa kuha. Kaning mga miracles nga na-experience nila ba? Pareho raman ta Ginoo. Ma-experience po nila ito, mga kaigsunan. Kaning provision sa Ginoo. Kaning power sa Ginoo nga ilang na-experience. Sa Book of Acts, makita nato diha, labi na sa kaning nga time, maghisgot kita soul saved, grabe, libo-libo ang mga manluwas, mga kaigsunan. Nato, maingon tang ang mga tao sa una manggod, kay dili pa kayo sila, nga wa pa sila na poison kay sa mga kulto ba. Sa una, daghan na kayo mga kulto. Mga sikta sa una. Ang diferensya lagi, ang pagtuo lagi mga kaigsunan. Ayun nga, kasi atong i-downgrade ba nga, ang kuan magud panahon ni Kristo, naagad si Kristo sa gamhanan, yun kayo, muna nga, linibo gud ang mga kuan. Ang Ginoo naglihok gud sa mga disciples, muna nga, linibo ang maluwas. Again, mga kaigsunan, kung kinsa ilang Ginoo, maogi po atong Ginoo karon. Kung giun sa paglihok sa Ginoo kanila kaniadto, mausad gyapon ang paglihok sa Ginoo sa tuwa karon is simply because ato ang pagtuo kuwang lang yun. Let us recognize the vital importance of believing in God and His Word. Okay, sa ato ang ngalan ra ba Christian? Christ, sintunagyo si Kristo da. And without Christ, I am nothing. We are nothing. Di pa gyud ta mutuo, mga kaigsunan.
Samot. Zero na, mo zero bagid og samot, mabankrupt bagid og samot. Confess unbelief as sin. Atong abihan, Romans 14. We'll end, mga kaisunan. Apit naman eh. Romans 14, verse 23. Diba? Ato ang una-una kasagaran sa sala, kaning pagpatay, pagpamalikas, pagpamakak, no? Pagpanapaw, unsa pa, diba? Pangawag. Pag-awa sa verse 23, Romans 14:23. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Kanang last praise niya. It answers to all matters. Di lang sa pagkaon, but sa tanan good. For whatsoever is not of faith is sin. Sala, mga kaisunan. The reason why ang tao maimpirno, dili kay tungod kay kuan, because of unbelief, mga kaisunan. Dili tungod kay kuan siya, moderer siya, gabi siya kangilad, gabi siya mga sala. Tungod sa unbelief nga naman, people or most of the people will refuse to believe Christ as their Lord and Savior. Ano ay rason nga ang tao maimpirno? Unbelief, mga kaisunan. Una nga, tanti kayo ang pagtuo. And, mga kaisunan, ikaupat, ask God to help you believe. Bisag luwas na tanong, kinahanglan gipuntaan ni mga kaisunan. Kaya again, malimuta, again, madaog ta sa kaning circumstansya, madaog ta sa problema, madaog ta sa kaluyahon. Una, every now and then, let us remind ourselves, Lord, tabangi ko, Lord. Mark 9:24, nahanglan gipuntong tabang. Wala na pasabot, dugay na kasi yung Christian life, daghan na kag mga nagian, daghan na kag mga battles nga nadaog nimo. Kaya na nimo tanan. Oo, kinahanglan gipuntong tabang sa Ginoo. Mark 9:24. Kay sometimes magaisunan tungod kay mag nahimo nang routine na lang ba nakaagi naman ko ni ko na ni. Nya, wa dito nakasangpil sa Ginoo. The Bible says, and straightway the father mo na itong gibasa kaniya. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. Mga kayo, dili dautan nga mga itagtabang sa Ginoo. Say, ang tao, tabangunon siya, di pa gid mo sangpit sa Ginoo. O, naglisod na siya, magpasigarbo pa gid. Karon ang hitabo sa grabing flooding, no, dito sa Luzon. Daghan kay mga tao nagtawag sa Ginoo. Daghan kay mga tao nga nagsinggit sa Ginoo, nangaytabang sa Ginoo. Mga kaigsunan. Muna nga ang kaning kalamidad ipadala ni sa Ginoo, not only as a form of judgment, kastigo, but it's also a form of kaning gitawag nga pampahumok sa kasing-kasing sa tao. Diba? Gahit kay kasing-kasing, celebrate og Pride Month, parade, sa po na diha, ilahang pakaway bili ang Ginoo. I-remindan sila sa Ginoo karon. Nga, bisag unsa pa ka high-tech sa panahon, unsa pa ka develop ang syudad, sa Ginoo nagay mo lihok. Lisod gyud mga kaigsunan. Una, kung ato makita diri sa itong testimony ni Thomas, importante na yung testimony. Even though tawgon na to siya Thomas the Doubter, pero nindot kay ang testimony mga kaigsunan. Sa diha nga siya na-reprove na sa Ginoo, my Lord and my God. Maybe karong buntag or this week or last week, na ay mga prayers nga gitubag sa Ginoo sa imong kinabuhi. And then ingon ka, my Lord and my God. In a sense ba nga, na-reminda na sad ka ba nga, ang Ginoo, gamhanan yun ang Ginoo, wag imposible sa Ginoo. Una, ato ning kuag kabukaton, ato ning kuag pagtulunan karong buntag mga kaigsunan. The life of Thomas. Number 1, unbelief hinders us from receiving God's promises. Ikaduha, unbelief hinders the work of God. So, kita nga mga katawhan sa Ginoo, Christians, let us deal with these things, especially unbelief. Let us come to the Lord this morning, and Lord, atong pangayoon,
tabangi ko Ginoo nga akong pakigbatukan kaning pagkaway pagtuo. Let us pray.